2025, the RMN Midterm Election Coverage. Makakausap natin ngayon si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Attorney Laudianco, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Live na tayo sa DZXL News 558. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng DZXL News 558. Good morning po. Kumusta na po ang unang araw ng pagpa-file ng COC, Attorney Laudianco? Opo, maayos naman po. Meron na po kami dito, katulad dito sa main office, dito po sa 10th City, meron na po kami natanggap na para sa 2 senador at 2 party list groups. At maayos naman po yung pong kanilang mga companions na susunod naman po na nanatiling, di ba? Ganon din po ang reports na tinatanggap po namin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga COMELEC offices po, functional po lahat ngayon. Nakatatanggap din po ng COC. Kabataanit na lang po ang bine-verify namin kung sila ay nakapagbukas. Pero nakikita rin po na, Aljo, na kahit hindi po sila makapagbukas ngayon, ay mukhang hindi naman kami mag-extend ng filing ng COC. Sino-sino po ang mga nuisance candidate? Kailan po namin malalaman ito? Sino-sino ang magiging substitute? Sino-sino madi-disqualify? Opo, maliwanag naman po sa patakaran ng COMELEC at sa mga rules of procedure na yung mga nuisance candidate po ang magde-determine po dyan kung sino ang sasampahan ng petition to declare nuisance candidate ay aming law department para po ito sa mga senador. At para naman po doon sa makikitang nuisance candidate, ibig sabihin ng nuisance po yung walang bona fide intention, walang totoong intention tumakbo, talagang manggugulo lang siya o manlilito. O pwede naman po magsampa ng kaso yung po mismong katunggali o kaya po yung mga registered voter. So asahan po natin na sa loob ng 5 araw pagkatapos ng filing ng COC ay magkakaroon na po ng sampahan ng mga kaso to declare as nuisance candidate. Patungkol naman po dun sa mga ibang kaso pa, katulad ng mga i-disqualify, ika-cancel ang COC, kailangan din po masampahan ng kaso yan. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay age, citizenship, residency, literacy at pagiging registered voter. So 5 araw din yan after ng filing ng COC? Opo, ganun po ang ating patakaran, kaya kailangan nating magsampa ng mga kaso patungkol sa kwalifikasyon, patungkol sa pagiging nuisance candidate. So, ibig sabihin, ngayong araw na ito hanggang 8 ng Oktubre, lahat pwede mag-file sa COC. Hindi tatanggihan niya ng COMELEC. Tama po, maliwanag sa Section 76 po ng Omnibus Election Code. Ministerial ang duty ng COMELEC at hindi po kami pwede mag-pre-evaluate, hindi kami pwede mag-reject. Pero hindi po ibig sabihin ito na siya po ay tulutahasan na naging kandidato kagad dahil po pwede silang kaharaping mga kaso. Kahit na mukhang banyaga siya, kahit siya nakakulong, ang isang nag-file na o aspirant, nag-file ng COC. Tama po kayo dahil kailangan po ay may due process. Kaya nga po, sahan nyo, Sir Aljo, ilang araw tapos filing ng COC, lahat ng COC na matatanggap ng COMELEC sa buong Pilipinas, ilalathala po namin yan sa aming website. Nang sa gayon, ang ating mga kababayan po, pwedeng matignan, masuri, makapag-file ng kaso kung kinakailangan. Yung pong panuntunan sa substitute, kailan po ito? At anong panuntunan ito? Umiiral na po ito ngayon, So sa pagitan po ng October 1 to 8, ang sino mang magwi-withdraw na kandidato ay pwede pang mapalitan ng substitute na nagmumula sa kanyang political party. Pero after po ng October 8, meaning October 9 onwards, pwede pa rin mag-withdraw. Papayagan namin matanggal sa listahan, pero hindi po papayagan ng COMELEC na mapalitan pa ng ito po ang panlaban namin sa ginagawa ng mga abuso ng placeholder. Iba yung nag-file, then magugulo tayo sa lahat ng institution, iba na yung mapit. Wala na po ngayon yan. Para rin po sa ating dati po 5 lamang po yung hinihingi natin na minimum na isusumiti nila. Ngayon po ang minimum ay 10 na. Ito po ang purpose nito. Sa pagitan ng October 1 to 8, mapalitan yan, magkaroon sa substitute sa lilistahan. Pero pag tungkol ng October 9, final ng listahan na yan po, merong mga bibidro, wala rin pong substitute para tulutan ng COMELEC. Ito po yung panlaban namin doon sa ginagawa ay yung magpapagdala. Iba yung kakampanya. Mabubutuhan pag pag-withdraw yung iba, papasok pa bago. Hindi na po natin papaimplusan ng ngayon. Opo, attorney, sandali lang ayusin lang natin yung linya ng inyo pong telepono. Attorney, can you hear us? Yes po, maliwanag po sa radyo, maliwanag po. Okay na, sige. Sa lahat po ng mga magpa-file ng COC, aspirant pa lang yan. So, after mag-file sila ng COC, pwede po sila mga panya? Hindi naman po sabi namin na pwede mga panya. Ngunit yung sinasabi namin ay hindi namin sila mababawalan. Ibang uri na dala na gagawin sila ay hindi pa sila mga kandidato. Hello, attorney. Balikan natin, tawagan natin. Sir, tawagan ka namin uli ha. Importante po itong mga tanong namin.
Tawagan natin doon. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Okay. So, may Peñera case kasi. Doktrina po yan, ha? Aspirant pa lang lahat na magfa-file po ng COC. Ha? Simula ngayon hanggang October 8. So, wala pong premature campaigning. Ika nga. So, ang tanong dito, isinusulong ba ng COMELEC ngayon na i-amend itong batas na ito? Tama ba? Attorney Laudianco, sir? Opo, magandang umaga po. Opo. Mr. So Aljo. ito pong Peñera case kasi meron tayong Peñera doctrine. Isinusulong ba ng COMELEC ngayon ni i-amend itong batas na ito para sa ganun, pag oras na mag-file ang isa pong kandidato o isang aspirant, swak na siya doon sa premature campaigning? Ay opo, talaga pong aktibo po ang COMELEC sa pagsusulong niyan. At kung makikita nyo nga po, no, sa lahat ng technical working groups, doon sa mga original na proposed, COMELEC po ang nangunguna na panatilihin natin yan. Dahil nagagawa po namin yan sa ilalim ng Omnibus Election Code na kapag nag-file ng COC, automatikong kandidato. Yan din po ang gusto naming mangyari, ma-amyendahan ng ating batas. So kasi nangyari ngayon, pag mag-file ang isang aspirant, pwede po silang magpaskil dyan kung ano-anong mga poster dyan. Iboto nyo ako. Diba? Tama po kayo, dahil nga po hindi namin sila mapipigilan pa dahil sa mata ng batas, hindi pa sila kandidato. Okay, sige. Ano po ang mga ina-anticipate natin mga problema base yan sa previous years ngayon sa COMELEC, ngayon pong filing ng COC? Ang nakikita po namin, meron po mga lugar na maubusan ng documentary stamp. Kaya nga po sa resolution po namin ay inilagay namin na kung sakali magkaubusan po ay pwede naman po sila magbayad sa bangko at dalhin lamang ang patunay na sila po ay nakapagbayad. Madalas po kasi nauubusan ng BAR at Treasurer's Office. At lagi po yung last day scenario, nakikita din po namin yan, Sir Aljo. Lalong-lalo na po yung huling araw natin. Otso pa naman din, Tungsoy, maraming naniniwala dyan. Baka po dagsain ng mga kandidato ang lahat ng opisina ng COMELEC. So far, 1 hour mula na nagbukas ang filing, kumusta ang turnout? Gaano karami expected to file sa first day, attorney? Sa ngayon, kami ang inaasahan namin na hindi naman ganun kataas pa yung mga nag-aayin. Pero dito, office at 10, meron na kaming nakita dalawang na nais mag-senador. Meron na rin pong dalawang grupo ng party list groups na nauna nang nagsumite. Okay. Sa party list filing, may 140 plus na natanggal sa listahan. May expected ban na protesta o problema? Wala naman po kaming inaasa dahil ang makikita na po namin, alam na ng mga party list groups kung sino-sino yung dapat mag-file ng kanilang mga concan po. At yung mga natanggal na sa listahan, alam na rin po nila na hindi sila makapag-file at kailangan nila umakyat sa Korte Suprema. Ngayon po, may nag-file na ngayon ng COC. Alam ko, marami din nag-aabang na mag-file din ng mga protesta. Naghain na ba may mga naghain na ba rin ng apil? Batay po sa aming pagtataya, no, wala pa naman po kami natatanggap na impormasyon na may nagkain na po. Okay, sige. Parawagan na lang po ninyo sa mga magfa-file po ng COC ngayon. Baka mamaya yan, dadagsain po kayo ng mga supporter dyan po sa COMELEC office, lalo na dito sa NCR. Lalo po dito sa main office, dito sa Tent City sa Manila Hotel, paalala po dun sa ating mga kababayan na magdadala ng kanilang entourage. Hindi po namin kayo papapasukin sa Katigbak Drive at yun lamang pong autorisadong sumama, 5 lang po sila. Para sa senador, 5 lang din po para dun po sa ating party list groups. Kasama na po yung senador doon sa 5 ang papapasukin ng COMELEC. At paalala rin po, sana pagdating po dito sa aming filing venue, kompleto ng inyong COC, kompleto ng kopya, notaryado, pirmado, meron documentary stamp bago ang litrato dahil po magkakaproblema lang at madedelay lang po kayo pag hindi po kayo nag-comply dyan. At muli po, paalala sa buong Pilipinas, wala pong bayad ang pagpa-file ng COC, Sir Aljo. Kaya po kung merong magtatangka, isuplong po ninyo sa amin. Opo, may mga pahabol. Kamusta po so far sa local COMELEC office? Diyan po sa BARM, any reports ng untoward incidents? Sa ngayon po sa aming monitoring, wala naman po kami natatanggap pa na ganito kaaga ay may nangyari na po ang untoward incident. Hayaan nyo po at maaga po namin ibabalita sa inyo kung meron na pong kaganapan na hindi inaasahan. Paalala po sa mga mahilig mag-file sa last day. Yun nga po, sinasabi po namin na kayo rin po ang mahihirapan kung hihintayin nyo po ang October 8 para mag-file. Napakahaba po ng panahon natin, 8 araw.
Sana po ang magpapanalo po sa inyo ay hindi swerte kundi po ang boto ng ating mga kababayan. Yun po ang paniwalaan po ninyo. Hindi naman po masama na maniwala po dun sa ibang mga kasabihan o anuman, pero kung sakali po maninanais nyo yan, kayo rin po ang may hihirapan pag last day po tayo nag-file. Update po sa voters registration nag-end na kahapon. May total number of voters na ho ba? Ilan ho by May 2025? Wala pa po kaming suma ngayon dahil katatapos lang po kahapon at kinukuha pa rin po namin yung mga datos lalong-lalo na sa Northern Luzon na binagyo. Bagamat na natili po silang bukas kahapon at mataas din po ang pahagdan ng porsyento ng mga kanilang mga filing. Asahan niyo po sa mga susunod na araw pag nakuha na namin datos sa ibabalita po namin sa inyo. Okay, sige po. Alright, maraming salamat Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Good morning po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Good morning!